Praise the Lord. Purihin po ang ating Panginoon. Isang magandang gabi po sa lahat ng ating mga giliw na tagapakinig at sumusubaybay sa programa ng New Life United Pentecostal Church. Praise God. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Rani Cometa, na makakasama po ninyo sa loob ng isang oras o mahigit na pagtalakay po ng mga salita ng Panginoon. Praise God, isang napakagandang bagay na pasimulan natin ang taon ng pagtuturo ng mga salita ng Diyos. So, maligayang bagong taon po sa lahat. Bagamat ito po yung ikalawang araw ng 2025. So, gaya po ng ating naipangako, magbabahagi tayo ng salita ng Panginoon at tatalakayin natin itong Hebrew chapter 7, verse 11 to 12, na yan na nga po mga kapatid ay ginagamit ng ibang mga religious organization o religious group para lang i-discredit o kaya ay tuligsain tayo doon sa pagtuturo natin sa ika-10 bahagi, dahil sabi nga daw po dyan ay kung paanong pinalitan ng kautusan o kung paanong pinalitan ang pagkasaserdote ay kailangan din namang palitan ng kautusan. Kaya dahil yung tithing ay na nakalagay sa kautusan o isa sa ipinag-utos ng Panginoon, nung pinalitan daw po yung kautusan ay hindi na natin dapat ginagawa yung pagbibigay ng ika-10 bahagi. Although hindi po yan ang pinakalayunin bakit tayo magtuturo nitong Hebrew chapter 7 verse 11 to 12. Kasi sa atin naiintindihan natin yung tithing. Wala tayong kontra dyan. Pero alang-alang doon sa mga nagkakaroon ng katanungan, kasi mayroong ilan na para bagang yung turo ay kung magbigay ka ng ika-10, magbigay. Kung hindi, nasa sayo na yan. So, yun nga ang question nila ay, sa New Testament ba ay itinuturo pa o ipinag-uutos yung pagbibigay ng ika-10 bahagi? So, yan yung mga sasagutan siguro natin, ano? Meron bang talata, specific verse sa Bible na nagpapakitang ang pagbibigay ng ika-10 bahagi ay ipinag-uutos talaga ng ating Panginoong Kristo? Dapat ba na magbigay ng ika-10 bahagi ang mga mananampalataya sa New Testament? Siguro ito yung ating lilinawin, ano? Kasi alam nyo, pagka hindi natin naintindihan yung Hebrew chapter 7 verse 11 to 12, matutokso talaga tayo o kaya ay malilito tayo, no, na at maituturo natin na wala nang tithing sa New Testament. Tingnan natin, nung pinalitan ba yung pagkasaserdote ay apektado ba ang mga mananampalataya sa New Testament? So titingnan po natin yan, ano? So mas mainam siguro ay magbasa muna tayo ng mga talata sa Bible, ano? Praise God. At siguro bago yan, batiin muna natin yung ilang mga tagapakinig natin ngayon, ano? Yung mga sumusubaybay dito sa atin sa New Life United Pentecostal Church, siguro yung iba sa atin ay yung iba sa inyo ay mga inaantok-antok pa o kaya ay may hangover pang masasabi sa nakalipas na pagpapalit ng taon, ano? Marami ang napuyat. Praise God. Hallelujah. Alright, so kasama natin ngayon sino ba yung kasama natin? Praise God. Hallelujah.
na pagtalakay. Okay. Sino ba yung mga nanonood ngayon? Batiin muna natin. Praise God. Yan. Yung classmate ko, si Pastor Edison Bisana, nandyan, Happy New Year, my friend, Pastor Edison. Praise God. Si Brother Robin, na kanina lang ay kasama natin na, nagrabos dito sa church, ikalawang araw ng taon ay nagrabos tayo dito para ma-extend natin yung church kasi pag nagsimbahan ng mga kapatiran, medyo masikip dito sa simbahan. Kaya praying na ngayong taon, dahil yan po ang goal natin ngayon mga kapatid, na makapagtayo tayo ng mas malaking simbahan. Meron tayong nabiling 1,000 square meter dyan po sa may Kararayan, Kararayan, Naga City. Praise the Lord. So, hopefully, naniniwala naman tayo na God will provide, Praise God. Para medyo malaki-laki yung ating bahay-sambahan, Praise God. Yan. Brother Robin Bancoro, maray na banggi. Sabi ni Brother Robin, maray na banggi, Pastor. Yan. Bukas naman ulit, Pastor. Magrabos ulit kami bukas. Panchan, yan, mapagpalang gabi po, Pastor, from Gifu, Japan. Yan, sino ito si Panchan? Praise God, kapatiran po ba siya, Pastor? Magandang gabi po dito sa amin, iwan ko po dyan sa inyo, Praise God. Gabi rin siguro dyan, Pastor Mirani Boy Salinas, ang ating evangelist dito sa evangelist pastor dito sa Quezon Bicol District. Ating classmate si Pastora Sharon Openda. Yan, Happy New Year, classmate Sharon, at gayon din si Pastor Edison Bisana, Medyo habang inaalis-alis ko muna yung kabako na magtuturo. Bati-bati muna dahil sa ating mga kaibigan, Pastor Daniel Siniedo, yan. Praise God. Happy New Year, Pastor Daniel Siniedo. Bicolano to, si Pastor Daniel, Praise the Lord. Kaibigan po natin yan. Sister Talin Sarto, dyan sa may Dika Home, sa Langon. Langon ba yan, Sister Talin? Happy New Year po sa inyo, Kila Sister Lilby, Sister Talin, at sa mga kapatiran natin dyan sa may sa Lunggigi na yata yan, Praise God, yung Talay family, sila Sister Mylene, praise God, Amen. Belches family, sila Sister Alice Radores. Yan, God bless po sa inyo. Alex Abolencia, good evening po, Pastor. Yan, good evening din po. Dorina Palumano, yan, UPC Baisa, Caloocan City. Kay Pastor Gideon, Tama ba? Baisa. Di ko alam kung dalawang simbahan yan. Pero dyan po sa Baisa, noong panahon po namin, Bible School Days, 1994, 1995, ay nag-crusade po kami dyan. Tandang-tanda ko, mayroon kaming binaptize na 27. Yan. Praise God. So, Pastor Gids, praise God. Bernaldo Sinambong, yan, from Masbati. Yan. Hi, Pastor Sinambong, Bernaldo Sinambong, Masbati. Yan. God bless po sa inyo, Pastor. Magandang gabi po sa inyo at Happy New Year sa inyo. Praise the Lord. Ayan, si Pastor Gideon Asis, Antonio Asis Jr. Gids.
Si Gids ba? Si Gids o tama, ano? Praise God. Sister Mary Jane Haranilla Albino. Yan, Palawan ito, ano, Sister Mary Jane. Good evening po sa inyo. Good evening din po sa inyo dyan. Praise God. Hallelujah. So, salamat sa ating Panginoon. Ano, medyo itong ating pag-aaral, pwede nyo po itong makuhanan ng idea, ano po, para ipang sagot doon sa mga question sa New Testament tithing. Pero, yung topic natin ay yung pagpapalit ng priesthood. Yung change of priesthood, tatalakayin natin yung ilan sa mga, merong 4 na ano dyan, yung priesthood sa Bible. Titingnan natin kung mayroon bang epekto, no? Mayroon bang epekto yung pagpapalit ng priesthood sa pagbibigay natin ng ika-10 bahagi. Sa atin po kasi na mga practitioner ng tithing, walang problema yan sa atin, ano? O kaya lang, para lang masagutan at maalis yung agam-agam ng iba nating mga kapatiran, mga kaibigan, tungkol po sa, kumbaga, pwede nating sabihin, legality ng pagbibigay ng ika-10 bahagi sa New Testament. Ito po yung ating topic ngayon, ano? So, wag naman sanang ma-misinterpret ng mga kababayan natin na kaya tayo magtuturo nito dahil hinahabol natin yung tithing. Hindi po. Hindi po. Kasi tayo po ay naturuan, natuto sa salita ng Diyos at prinaktis natin yan. Effective naman po yung at saka yung mga principles ng pagbibigay ng ika-10 bahagi at saka yung blessing na mayroon sa pagbibigay ng ika-10 bahagi, kaya naman po ay nararanasan natin, ano. So kaya ang pagtuturong ito is para lang maklarify kung talaga bang mayroong itinuturo ang Biblia sa New Testament, ito ba'y iniuutos na dapat po nating sundin. Amen. At ano naman ang koneksyon nung ano naman ang kinalaman ng change of priesthood sa tithing, ano? Alright. So ayan. So bago tayo magpasimula, no? Ayan. Happy New Year po, Ninong Pastor. Ayan, si Sarah Jane Sarmiento Manlangit. God bless sa inyong pamilya dyan, ano? Pagpalain kayo ng ating Panginoon. Blessed New Year's po, Pastor Mark Darrell Lumacan. Praise the Lord. Salamat po sa inyong panonood, ano? Pagpalain tayo ng ating Panginoon. Sabi ni Dorina Palumado, kabusis nyo kapatid ko, problema po, dating daan siya. Naku, kawawa. Yung dating daan, ang ano dyan, puro sayaw-sayaw na lang. Ano? Wala nang Bible study dyan, sayaw-sayaw. Praise God. Kawawa naman, ano? So, pag-pray natin na maakay natin sila sa tamang paglilingkod sa ating Panginoon. Alright, so tayo po ay darako sa pag-aaral sa mga salita po ng ating Panginoon at mamaya ay batiin na lang din natin yung iba pa nating mga kaibigan at mga kapatirang nanonood sa ating programa. Alright, so kung kayo po ay may Biblia, buksan natin sa aklat po ng Hebreo. Yan. Basahin natin sa wikang Tagalog at wikang English. Ito pong, ayan, si Rhoda pala, nanonood din sa atin, ano? Rhoda, God bless you, ano? Pagpalain ka ng ating Panginoon. Hebrew chapter 7, verse 11 to 12, sabi po ng Biblia, ngayon kung may kasakdalan nga sa pamamagitan ng pagkasaserdote ng mga Levita, sapagkat sa ilalim nito ay tinanggap ng bayan ang kautusan. Kita nyo kung mayroon daw pong kasakdalan sa pamamagitan ng pagkasaserdote ng mga Levita, sapagkat sa ilalim nito ay tinanggap ng bayan ang kautusan,
anong kailangan pa na magbangon, no? Ang ibang saserdote ayon sa pagkasaserdote ni Melchizedek at hindi ibilang ayon sa pagkasaserdote ni Aaron, sapagkat ng palitan ang pagkasaserdote ay kinailangang palitan naman ang kautusan. If therefore perfection whereby the Levitical priesthood, for under it the people received the law, what further need was there that another priest should rise after the order of Melchizedek? Yan. Ayon sa pagkasaserdote ni Melchizedek, and not be called after the order of Aaron. For the priesthood, ito yung kadalasan ginagamit ng mga tumutuligsa sa practice natin na pagbibigay ng ikasampung bahagi na ayon sa itinuturo ng Biblia, no? Ito po yung madalas nilang ginagamit. For the priesthood being changed, there is made of necessity a change also of the law. So pinalitan na niya yung pagkasaserdote, pinalitan din naman yung kautusan. Wala po tayong kontra sa talatang yan. Hindi po tayo kontra dyan. Siguro sa pagkakaunawa lang ng talata, doon tayo magkakaiba. Ano? Yung mga tumutuligsa sa practice natin ng pagbibigay ng ikasampung bahagi, doon siguro tayo magkakaiba sa pagkakaintindi ng talata. Ano ba ang ibig sabihin nito? So tingnan natin, ano? Praise God. So itong topic natin ay change of priesthood back to the original. Bakit sinabi kong back to the original? Yan po ang pupuntiryahin ng pag-aaral natin sa mga salita ng Panginoon. Mas mabuti siguro manalangin tayo bago tayo magpatuloy sa pag-aaral, dahil sabi ng Biblia, ano man ang inyong ginagawa sa salita man o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng ating Panginoong Kristo. So let's pray mga kapatid at mga kaibigan sa pagpapasimula ng ating pag-aaral sa salita ng Diyos. Praise God. Mukhang hindi ako magsasalamin ngayon ha. Medyo malinaw yung paningin ko. Praise God. Let's pray. Dakilang Diyos, marami pong salamat. Purihin ka sa gabi ito. Salamat sa pagkakataon na ipinagkaloob mo. Hiniling namin, i-bless niyo po ang pag-aaral na ito sa unang linggo ng taong ito, Panginoon. Ikalawang araw ng unang taon, kami po ay narito upang mag-aral ng iyong mga salita at dapat ka lamang papurihan at parangalan at ang iyong salita ay maipahayag sa aming mga kababayan. I-bless niyo po ang bawat makikinig, buksan mo ang aming kaisipan at pangunawa, gamitin mo ang iyong lingkod, maging daluyan ng iyong mga salita. Purihin ka, Panginoon. To God be the glory in Jesus' name. Amen. Praise God. Alright, so nandito po pala ako sa church mga kapatid, ano? Kaya lang nandito ako sa labas dahil medyo mahina ang signal natin dyan sa loob ng church. And nandito tayo sa labas. So ang ating topic is change of priesthood back to the original. Praise God. Ang goal natin dito, ang lesson goal natin dito is to answer the objection of the Jews against Christ's priesthood. Kasi po, si Kristo galing sa lahi ng Juda o tribu ng Juda. Paano siyang magiging legally be qualified? Paano siya magiging kwalipikado legally na maging high priest natin? Dahil ang priesthood po, ito ay nanggaling sa lahi ng Levita. Now, from Levi, meron pong 3 na anak siya, si Kohat, si Merari, at si Gerson, at saka si Merari. Yeah. So, kung tawagin yan Kohat, Kohatites, kaya may tagakuha ng tites, Kohatites. Si Kohat, si Merari, at saka si Gerson, or Gersonites. Merarites and Gersonites. Alright. So ito po yung goal natin para
maipaliwanag natin bakit nga ba napunta ang priesthood kay Kristo samantalang siya ay galing sa Juda, hindi siya galing kay Levi. Na galing kay Levi, yung Levitical priesthood, lumabas dyan yung Aaronic priesthood at saka yung Levitical priesthood. So, meron tayong high priest, mga high priest. Yung mga high priest naman, nanggaling yan sa lahi ni Aaron. Walang pwedeng maging high priest na hindi nanggagaling sa lahi ni Aaron. Siya yung pinili para maging high priest. At yung lahi nila, doon po nanggagaling yung high priest. Nakakalungkot nga lang, meron siyang 2 anak. Sino ba yun? Si Nadab at saka si Abihu na pinatay ng apoy dahil meron silang kasalanang nagawa sa Panginoon. Alright. So, pangalawang goal natin is to answer the question as to whether we in the New Testament church age should pay tithes despite of the change of priesthood and of the law. So, ito yung pangalawang goal natin. Sagutan natin yung tanong kung dapat nga ba tayong magbibigay pa ng 10 bahagi. Although, actually dapat itong tithing sa church dapat itinuturo sa mga kapatiran. Kaya lang, dahil nga po sa objection ng ibang mga religious group at maging ibang mga pastor sa ibang denominasyon na binabatikos yung nagpa-practice nito, sagutan na rin natin. Kasi baka hindi pa nila napapakinggan yung stand natin, yung paniniwala natin, bakit tayo nagbibigay ng 10 sa bagong tipan. Bagamat na tayo po ay nasa bagong tipan. Nakakalungkot lang din yung iba pag bumanat tungkol sa tithing, talagang parang ipinamumukha na tayo ay mga sa tithing. Hindi po mga kapatid, kahit nga sa church nga, nababanggit ko rin yan minsan sabi ko sa mga kapatiran, kahit hindi kayo magbibigay ng 10 bahagi, kaya kaming buhayin ng Diyos. Kaya kaming buhayin ng Diyos. Mula noon hanggang ngayon, kaya kaming buhayin ng Diyos. Pero itinuturo namin yan, hindi dahil sa hinahabol namin. Tinuturo namin yan dahil bahagi yan ng ating pagsunod sa salita ng ating Panginoon. So tingnan natin, dapat pa ba tayong magbigay ng 10 bahagi? Bagamat tayo po ay nasa New Testament at yung pagkasaserdote at kautusan ay pinalitan na, dapat ba nating ginagawa yan? Praise God. At ang pangatlong goal natin is maintindihan natin kung anong kagalakan mayroon sa paglilingkod sa Diyos na tayo po ay nasa original priesthood, nakabalik sa original priesthood. Kung bakit bumalik sa original priesthood, yan po ang ating ipapaliwanag. So, sa Bible po, mayroong 4 na uri ng priesthood. Bago yung Levitical at Aaronic priesthood, kasi yung Levitical at Aaronic priesthood, isang priesthood lang yan, in the sense na ang Aaronic priesthood po ay nanggaling din yan sa Levita. Ulitin ko. Si Levi, meron siyang 3 anak. Si Kohat, si Gerson, at saka si Merari. Ngayon, itong si Aaron at si Moises, nanggaling ito kay Kohat. Mga Kohatites ito Kohatita. Sa English kasi yung Kohatita, kumbaga, tawag sa mga sa lahi ng Kohat, Kohatita. Yan. Hindi nangunguha ng tita. Kohatita, Kohatites. Alright. So, galing dyan si Aaron at saka si Moises. Dahil si Kohat, anak niya si Amram. Yan. Alright. Na naging asawa naman ni Jochebed. Na naging magulang ni Aaron, ni Miriam, ni Aaron, at ni Moises. Yeah. So, yung Aaronic priesthood nanggaling sa Levita.
Kaya yung Levitical priesthood at saka Aaronic priesthood, isa lang yan. Kaya lang itong Aaronic priesthood, ito po ay special priesthood in the sense na sa kanila nang galing yung high priest. Yung lahat ng nagiging high priest, galing po yan sa lahi ni Aaron. Amen. Ngayon, yung pagkakapili naman kay Aaron, talagang may basbas ng Diyos. Naalala natin, nung may mga nagko-complain, bakit daw si Aaron ang pinili. So, ang ginawa ng Panginoon, sabi ng Panginoon kay Moises, lahat ng mga leader sa Israel, padalhin mo ng tungkod. Ilagay sa harap ng Panginoon. Sa tabernakulo, doon sa templo o sa tent structure, sa loob nun, pinadala. Ngayon, kung kaninong tungkod ang mamulaklak, ayun ang pinili ng Diyos. Yung kay Aaron po yung namulaklak, kaya wala nang question. Wala nang question na si Aaron na talaga yung high priest at mula sa lahi niya, doon nang galing ang mga high priest. Right. So mayroon tayong tinatawag na Levitical and Aaronic priesthood. Pero bago yan, mayroong naunang priesthood. Ito yung Melchizedek priesthood. Ito yung priesthood na existing sa panahon ni Abraham. Na nung si Abraham po ay bumalik dahil iniligtas si Lot, iniligtas niya, no? So pagbalik niya, yung mga samsam, dala nila, nagbigay siya ng 10 bahagi kay Melchizedek. Na si Melchizedek naman po ay, siya po ay may dalawang office siya, no? Siya ay King of Salem at the same time, Priest of the Most High. Yeah. So, mamaya bigyan natin ng kaunting detalye kung sino itong si Melchizedek. Pero, yun po, merong original priesthood na nag-i-exist bago nagkaroon ng kautusan. Bago yung panahon ni Moises, nung ibinigay yung kautusan kay Moises, meron ng existing na priesthood. Yan. At meron ng tithing. Wala nga lang detalye kung paano ginagawa yung tithing. Kung paano nagkaroon naman ng detalye sa tithing, ito ay sa panahon na ni Moises. Nung ibigay yung kautusan, doon na ibinigay yung detalye ng pagbibigay ng 10 bahagi. Praise God. Hindi nga lang yan ang topic talaga natin, yung tithing. Kasama lang yan, Kasi yung tithing, mga kapatid, yan po ay panahon pa ni Abraham. At para patunayan na merong tithing nung panahon before the law, si Abraham nagbigay ng tithes kay Melchizedek at maging si Jacob matapos magkaroon ng panaginip at maglatag ng kondisyon sa Diyos tungkol sa kanyang magiging kapalaran, ay nagpanata po siyang ibibigay ang 10 bahagi sa Diyos. So mayroon tayong idea ngayon na sa Melchizedek priesthood, mayroon ng tithing, na si Abraham po ay nagtatites or nagbigay ng 10 bahagi kay Melchizedek. Kasi si Melchizedek po ay unang-una King of Salem, at the same time Priest of the Most High siya, saserdote ng makapangyarihang Diyos. Kaya nire-recognize yun ni Abraham. Ngayon, wala nga lang detalye tungkol sa tithing. Ang detail ng tithing, yan po ay sa ilalim ng kautusan ni Moises. Yan. Meron ng utos doon na magbigay ng 10 bahagi. May tithes para sa mga Levita, may tithes para sa mga saserdote, merong tithes tuwing 3 taon para sa mga mahihirap at mga ministro, mayroong tithing para matustusan ang pangailangan ng bahay ng Diyos at para maparangalan ang Diyos. Kailan yan dinadala? Meron din, merong taon-taon, merong depende kung kailan dinadala nila.
At yan po ay pag-aari ng Diyos. Yan. Kung saan dinadala, of course, doon sa bahay ng Diyos o sa templo. Yan. Meron din mga ano yan kung halimbawa inutang mo, meron niyang tubo 20% sa aking pagkakaalam, pagka ito ay hiniram, at least 20% ang idadagdag. O hindi na nga ngayon ginagawa yan no? Wala nang ganon. Kaya siguro kung ipinatutupad yan, pwedeng gawin. Kapag pinalitan mo ng buo, sa Old Testament kasi, kung minsan ang tithes, hayop. Kung minsan ay mga bunga. Yeah. So, madalas yung hayop, limbawa, pinapadaan sa tungkod. Lalo yung mga herd, pinapadaan yan sa tungkod. Bibilangin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yung ika-10, hiwalay yun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yung ika-10, hiwalay yun. Sa Panginoon yun. Ngayon, kung kursunada mo yun, ayaw mong ibigay, gusto mong palitan, magiging doble. 2 ang ibibigay. Ayan po yung mga detalye tungkol sa pagbibigay ng ika-10 bahagi sa Old Testament. Alright. So, pero sa panahon ni Melchizedek, walang detalye. Basta't alam natin na si Abraham ay nagbigay kay Melchizedek at itong si Jacob na manata na magbibigay siya ng ika-10 bahagi pag siya'y nakabalik doon sa kanilang lugar, sa Canaan, nagtagumpay siya, makabalik, lahat ng matatanggap niya, ibibigay yung ika-10 bahagi. Sa Bible, mayroong ganun na kung minsan, hindi na idinidetalye. Pero kapag inalam mo sa Biblia, may detalye pala. Halimbawa, yung Genesis 1:1 at Genesis 1:2. Yung iba, mayroong paniniwala na between Genesis 1:1 and Genesis 1:2, mayroong gap. In the beginning, God created the heaven and the earth. Pagdating sa verse 2, and the earth was without form and void. How come na yung daigdig na nilalang ng Diyos sira pagdating sa verse 2? Yan. Anong nangyari? Yan. Genesis 1:1 and Genesis 1:2, para bagang mayroong hindi dinitalye na nangyari dyan. Pero kapag pinuntahan mo ang ibang talata ng Biblia, may detalye. May detalye. Ganon din sa panahon ni Melchizedek. Mayroong tithing, pero walang detalye kung paano ginagawa, kailan dinadala, at ano yung mga... Pero pagdating kay Moises, sa kautusan, nandoon yung detalye. Yan. Alright, so pangatlong priesthood ay yung Christ priesthood. Na yung kanyang pagkasaserdote ay hindi ayon sa Levita, hindi ayon sa Aaron, kundi ayon sa Melchizedek priesthood, sa pagkasaserdote ni Melchizedek. Ito yung priesthood ni Kristo. Kaya siguro ito yung objection ng ng mga Hudyo. Bakit naging high priest si Kristo samantalang hindi naman yan lahi ni Levi, wala naman sa lahi ni Aaron? Alam mo yung pagkasaserdote ni Kristo, yan ay prophecy. Mayroong prophecy, sinasabi na magbabangon ng saserdote, panibagong saserdote. Titingnan natin yan mamaya yung talata. Amen. Kasi, tingnan mo ang sinasabi doon sa Hebrew chapter 7, verse 11 to 12, kung mayroong perfection sa pagkasaserdote ng Levita, sila yung tumanggap ng kautusan Sila yung mga naglilingkod sa templo. Kung may perfection doon, bakit kailangan pang magbangon ng panibagong high priest? Ayon sa pagkasaserdote ni Melchizedek, hindi ayon sa pagkasaserdote ni Aaron at saka ng Levita. O yun yung doon mga kapatid. Yun yung sagot doon sa tanong, bakit nalipat ang priesthood
kay Christ. Samantalang hindi naman siya lahi ni Aaron. Hindi naman siya lahi ng Levita. Yun yung sagot doon. May propesya may prophecy tungkol sa pagkasaserdote ng ating Panginoong Jesucristo. Praise God. Amen. At siguro para maibigay ko yung prophecy, yung sinasabi ng Awit chapter 110 verse 4. Tingnan natin, Yeah. 110 verse 4. Magsalamin tayo. Hindi ko makita, medyo madilim dito. Okay. Yeah. Para lang masagutan na agad yung tanong, bakit nga ba nalipat? Bakit nalipat yung priesthood kay Kristo? Yan. Bakit nalipat? Ito po yung prophecy niyan, mga kapatid. Yan. May prophecy ang pagkakahirang kay Kristo bilang saserdote, high priest. Psalms chapter 110. Saan na ba yung 110? Verse 4. Ito po. Sumumpa ang Panginoon at hindi magsisisi. Ikaw ay saserdote magpakailanman ayon sa pagkasaserdote ni Melchizedek. Yeah. O tingnan ninyo, may prophecy pala Bakit nagbangon ang Panginoon ng ibang linya ng lahi para maging saserdote? Kasi nga po, yung mga Levita, yung Aaronic priesthood, yung Levitical priesthood, hindi po nagkaroon ng perfection sa kanila. Actually, sila dapat sila yung dapat na nagpakita ng tamang halimbawa kung papaano. Halimbawa, ang saserdote, sila yung mga naglilingkod sa templo. Yung pagpupuri at pagsamba sa kanila yan. Sila yung dapat mga naglilid niyan. Pero hindi di ba? Anong nangyari? Pagdating sa New Testament, di ba? Naging parang ritual na lang. Wala nang buhay. Samantalang sila dapat yung sila dapat yung nagsisilbing halimbawa. Kaya bakit napalitan? Kasi alam nyo, ang Diyos naghahanap yan ng tunay at totoong pagsamba. Sa Juan 4:24, di ba, lumabas doon, sinabi ng ating Panginoon, darating ang araw at ngayon nga nasasambahin ng mga tunay na mananamba ang Ama sa Espiritu at katotohanan. Ang Diyos ay Espiritu at ang mga sinumang sa Kanya ay sumasamba ay magsisisamba sa Espiritu at sa katotohanan. Di ba? Kaya tingnan ninyo, si David nung ibinalik yung Ark of the Covenant, sinalubong niya ito. Sabi ng Bible, David danced with all his might. Sumayaw siya, kaya yung asawa niya, sino ba yun? Si Abigail yata yun, kinutya siya doon sa kanyang doon sa ginawa niyang pagsamba. Nahubaran si David hindi naman nahubaran na yung nakita ko kasi movie niyan yung Christian film tungkol kay David nung sumamba si David ay na lang, underwear na lang ang natir. Hindi naman ganoon. Ang natanggal sa kanya, yung nahubad sa kanya, yung damit ng pagiging hari. Nasa mga Hudyo, yun ay kumbaga nakakahiyang makita na ang hari ay mahubaran ng damit. Damit pagiging hari. Pero para kay David, hindi yun. Basta sumamba siya. Kaya siguro nakita ng Diyos na si David, lahi yan ng Judah si David. Kumbaga, kaya nga si David, man after God's own heart. Praise God. Dahil yung kanyang pagpupuri at pagsamba ay talagang, kalugod-lugod sa Panginoon. So kaya, si Kristo naman galing sa lahi ni David. So, ngayon, may prophecy. Ito talaga yung pinakaano niyan. Yung prophecy niyan ay nasa Awit 110 verse 4 na ang Diyos talaga magbabangon ng bagong saserdote. At ang pagkasaserdote niya ay hindi galing kay Aaron,
hindi galing kay Levi. So yan mga kapatid, meron na tayong idea, meron na tayong idea. So yung Levitical priesthood at saka Aaronic priesthood, ito yung unang priesthood na binabanggit ko sa inyo kanina. Ito po yung lahi ng Levi, gaya ng aking nabanggit, from among the tribes of Israel, sila yung nagsisilbing mga saserdote sa ilalim ng Old Testament. Si Levi po, isa sa mga anak ni Jacob, praise God. Sila po yung gumaganap ng katungkulan doon sa templo. Yung iba sa kanila, yung high priest, siya yung once a year pumapasok doon sa most holy place para doon sa Ark of the Covenant magwisik siya ng dugo. Yeah. And then ito namang mga ibang Levita, sila naman po yung mga naghahandog, yung ibang mga Levita, sila yung naghahandog ng mga animal sacrifices. At sila rin yung mga may kani-kanyang trabaho yan yung mga Kohathites, sila yung mga doon sa mga banal na bagay. Yung mga nasa loob ng tabernakulo, sila yung pupwede lang na humawak noon, magtakip noon, magbuhat noon. Sila lang ang pupwede noon. Yan. Yun naman mga pangtakip, yung mga coverings, yung mga ceiling, yung mga wall. Ang nagdadala naman noon, kung di ako nagkakamali, ay yung si Gerson. Yan. At si Merari naman yung mga board. So may mga kanya-kanya silang trabaho. Praise God. Ngayon, si Moises, bagamat siya ang leader ng Israel, pero hindi siya yung high priest. Ang high priest po ay si Aaron. Yan. So ang Levitical priesthood, yan po ay nagkaroon ng epekto. Kumbaga, nag-take effect siya mula sa panahon ni Moises hanggang sa panahon ni Kristo. Yung Levitical and Aaronic priesthood, yan po ay nag-take effect from the time of Moses hanggang sa panahon ni Kristo. Si Kristo po, yung mga paghahandog, tinapos niya na. Ngayon, yung mga nireject si Kristo bilang Misaya, nagpapatuloy po yung kanilang animal sacrifices under Levitical priesthood kahit sa panahon na sa time ng ating Panginoong Kristo. Pero yung mga tinanggap na si Kristo, wala na. Wala na yung Aaronic priesthood, wala na yung Levitical priesthood. Kasi kung mayroon pang ganyan, dapat magdadala ng baka, ng kambing, ng tupa. Yun ang practices na dapat nating pinapractice kung tayo po ay nasa ilalim pa ng Levitical and Aaronic priesthood under the law. Yan. Kaya lang, wala na tayo sa ilalim ng kautusan. Pinalitan na nga ngayon, nung pinalitan ng pagkasaserdote, pinalitan ng kautusan, ito ngayon yung nagiging contention ng iba. Pinalitan na pala Bakit meron pang pagbibigay ng ikasampung bahagi? So, ito tuloy natin. So, ulitin ko po, mayroong 3 grupo ng Levita o Levitical priesthood sa Old Testament. Ito po yung Kohathites, Gersonites, at saka yung Merarites. Yeah. Alright. So, yung kanilang mga trabaho, duties, and responsibilities, mababasa nyo po yan sa Numbers chapter 4, verse 1 to 49. Alright. Okay. Now, puntahan natin itong Melchizedek priesthood. So siguro naintindihan nyo na yung Levitical and Aaronic priesthood. Basta, ang kaibahan lang ng Levitical priesthood sa Aaronic priesthood, yung Aaronic priesthood, ito po yung high priest, dito nang gagaling yung high priest, at ito po yung pumapasok doon sa
most holy place once a year. No, once a year para magwisik ng dugo para sa katubusan ng buong Israel sa kanilang kasalanan. So yun po yung siya yung nakikipag-usap sa Diyos. Siya yung nagdadala ng yung pinakahandog na pangtubos sa kasalanan. Taon-taon yun. Yan, taon-taon. Yun ang trabaho niya, high priest. Pero yung ibang mga paglilingkod doon sa sa tabernakulo, may mga kanya-kanyang trabaho yung mga Levita doon. Yan. Alright. So now, puntahan natin yung Melchizedek priesthood. Ano bang mayroon sa Melchizedek priesthood? Now, eto po, gaya ng aking nabanggit kanina, kaya natin pag-usapan ang Melchizedek priesthood para masagutan yung yung objection ng Hudyo, bakit napunta ang priesthood kay Kristo samantalang siya ay sa lahi ng Juda. Alright. Hebrew chapter 7 verse 13 to 14. Sapagkat yaong tungkol sa kanya ay sinasabi ang mga bagay na ito ay naukol sa ibang angkan, na doon ang sino may hindi naglilingkod sa dambana. Alright. So dito po, kasi pagdating sa verse 12, ang sabi doon, for the priesthood being changed, there is of necessity be a change of the law. So pinalitan yung kautusan, pinalitan yung pagkasaserdote. Objection ng mga Hudyo, bakit pinalitan yung pagkasaserdote? Sabi ng verse 13, yaong tungkol sa kanya ay sinasabi ang mga bagay na ito ay naukol sa ibang angkan, na doon ang sino may hindi naglilingkod sa dambana. Paano napunta kay Kristo yan? Samantalang ang Juda hindi naman niya naglilingkod sa dambana. Levita, Aaron ang naglilingkod sa dambana, sa templo. So sabi ng verse 14, sapagkat maliwanag na ang ating Panginoon ay lumitaw mula kay Juda, na tungkol sa angkang yaoy walang sinalitang anuman si Moises hinggil sa mga saserdote. Now, ang purpose nitong Hebrew chapter 7 verse 13 to 14 ay dalawa. Number 1, para ipakita na si Kristo nga po ang fulfillment ng awit 110 verse 4. Yung prophecy na binanggit ko kanina. Kanino ba na-fulfill itong na to? Itong prophecy na ito sa awit 110 verse 4. Wala pong duda na yan po ay na-fulfilled sa ating Panginoong Kristo. At kahit tingnan nyo po ang mga talata ng Biblia sa Hebreo, kagaya ng Hebreo Kapitulo 5, talatang 6, Hebreo 5:10, Hebreo 6:20, at ang buong chapter ng Hebrew chapter 7, maliwanag na yung saserdote, ayon sa pagkasaserdote ni Melchizedek, ang kinatuparan niyan ay wala pong iba kundi ang ating Panginoong Kristo. Maliwanag yun. Ikaw ay saserdote magpakailanman ayon sa pagkasaserdote ni Melchizedek. Yeah. So, twofold purpose yan, mga kapatid. No? Number 1, yung Hebrews 7:13 to 14 na bakit nga raw napunta kay Kristo yung pagkasaserdote, galing siya kay Juda, wala namang sinalita si Moises tungkol sa lahing yan, na hindi naman sila naglilingkod sa dambana. Bakit napunta kay Kristo? Kasi nga po, may prophecy. May prophecy. Ba't nagkaroon ng prophecy? Sabi ng writer ng Hebrew, kung may perfection doon sa pagkasaserdote ng Levita, na sa kanila binigay ang kautusan, bakit kailangan pang magbangon ng panibagong priest? So kaya pala nagkaroon ng panibagong priest, linya ng priesthood. Kung bakit nagkaroon ng panibagong linya ng priesthood, dahil nabigo po ang mga Levita na sa kanilang paglilingkod, sa kanilang
trabaho bilang mga tagapaglingkod sa dambana, hindi nagkaroon ng perfection. Nagkaroon ng corruption, hindi perfection. Na-corrupt. Tingnan yung pagdating sa New Testament, di ba? Yung mga naghahandog doon, ano na lang, binibili na lang. No, may mga nagbibenta, may mga nagpapalit ng pera doon, no, may mga money changer na doon. So, nung dumating si Kristo, nilinis niya yung templo. O itong bahay ng aking ama ay bahay dalanginan. No? Bakit ginawa ninyong mga, ano ba yung pagkasabi niya doon? Mga kota yata yun ng tulisan, parang ganoon. O di ba? Hindi nila na-fulfill yung dapat sanang trabaho nila. Kaya nagkaroon ng prophecy ngayon, no? Nagkaroon ng prophecy na magpapalit ng priesthood. At yung pagkasaserdote na yan, hindi yan galing sa Levita, hindi yan galing sa Aaron, galing yan sa original priesthood na nabanggit ko sa inyo kanina, bago yung kautusan, bago yung kautusang binigay ng Diyos kay Moises, meron ng existing na priesthood. At ito yung priesthood ni Melchizedek. No. Meron ng priesthood. Amen. So, ngayon, ibinalik. Bakit? Kasi alam nyo po, itong si Melchizedek, kung iisa-isayin natin yung kanyang kalagayan, unang-una, siya ay priest of the Most High. Tama ba? Si Melchizedek ay King of Salem. Ang Salem po ay Jebus or Jerusalem. Ayon sa mga talata ng Biblia, ang kanyang pangalan ay, ang interpretation ay King of Righteousness and King of Salem, which is King of Peace. Yan. Ngayon, itong si Melchizedek, ito yung sumalubong kay Abraham mula sa pagpatay sa mga hari at nag-pronounce ng blessing sa kanya. Yan. Blinis niya. Bagamat si Abraham, pinili ito ng Diyos. Di ba? Siya yung pinangakuan ng Diyos. Genesis chapter 12. No, di ba? Si Abraham yung pinili ng Diyos. Pagpapalain kita. Ang lahi mo magiging kasing dami ng bituin sa langit, kasing dami ng bituin sa lupa. Pagpapalain ko ang magpapala sa iyo. Susumpain ko ang susumpa sa iyo. And thee shall all the nations of the earth be blessed. Sa iyo ay pagpapalain ang buong angkan sa lupa. O yan po, si Abraham ay, better siya, greater siya kay Melchizedek, pero pinagpala siya. Bagamat ganun ang kalagayan ni Abraham, kinikilala niya yung pagka-saserdote nitong si Melchizedek. Yeah. Amen. So, si Abraham po ay nagbigay ng 10 bahagi kay Melchizedek. Yan. Ngayon, dito sa awit, merong prophecy. Si David, binanggit si Melchizedek na yung pagkasaserdote ni Kristo ay manggagaling doon sa linya ni Melchizedek. Di ba, mga kapatid? At sa Hebrew chapter 5 verse 5 to 6, yan po ay fulfillment ng messianic prophecy. Amen. Praise the Lord. So yan po si Melchizedek, At ang sabi doon, ginawa siyang kagaya ng anak ng Diyos. Hindi siya ang anak ng Diyos, kundi ginawa siyang kagaya ng anak ng Diyos. He was made like the Son of God. Itong si Melchizedek, tao po ito. Yan. Hindi po ito theophany ng Diyos. Tao yan si Melchizedek. Pag binasa nyo ang Hebrew chapter 7, siya po ay tao. Maaring siya po ay isang Canaanite na mayroon pong revelation ng Diyos. Yan. Tapos siya po ay gumanap bilang high priest or mayroon siyang priestly rule. No, mga kapatid. At siya ay naghahandog sa ating Panginoong Diyos. Yan. Hindi po siya Hudyo kasi ang pinanggalingan ng Hudyo si Abraham. Siya yung father of the Jews. Praise God. So ngayon,
Yan po si Melchizedek, hindi na record yung listahan ng kanyang lahi. Hindi na i-record yung listahan ng kanyang lahi. Hindi na i-record kung sino ang mga magulang. Kaya yung iba napagkakamalian nila na siya ay theophany ng Diyos. Hindi po siya theophany ng Diyos. Napakaliwanag naman dyan sa sa Hebrew chapter 7 na siya ay tao. Pero hindi na ilista yung kanyang talaan ng lahi. Kaya ginawa siyang ano bang tawag natin dito? He was made like the Son of God. Yan. He was made like the Son of God. So kahawig. Kumbaga sa ay parang typology ng ating Panginoong Kristo. Dahil bagamat si Kristo ay ipinanganak ni Maria na asawa ni Jose, pero si Kristo talaga ang kanyang pinanggalingan, amen, di ba? Siya ay pinaglihi, ipinagbuntis sa pamagitan ng Espiritu. So yung change of priesthood, tingnan natin, sabi doon sa Hebrew chapter 7 verse 11, kung ang kasakdalan daw po ay sa pamamagitan ng Levitical priesthood, sapagkat sa pamamagitan nila o sa ilalim nila ay tinanggap ang kautusan, bakit kinakailangan pa? What further need was there that another priest, bakit kinakailangan pa na mayroon pang ibang saserdoting magbabangon ayon sa pagkasaserdote ni Melchizedek at hindi ayon sa pagkasaserdote ni Aaron? Bakit? Kung nagkaroon ng perfection, hindi na kailangan niya. Kaso, hindi nagawa yung perfection sa pamagitan ng Levitical and Aaronic priesthood. So therefore, yung prophecy ay nagkaroon ng katuparan at yan po ay natupad sa ating Panginoong Jesucristo. So the priestly order of Aaron, ito po ay inalis na para bigyan ng daan yung original priesthood na nauna. Ulitin ko, nauna yung priesthood ni Melchizedek dito sa Aaronic at saka Levitical priesthood. Tama ba mga kapatid? Nauna yan nauna yan. Itong priesthood ni Melchizedek, para maintindihan natin tungkol sa tithing. Tungkol sa tithing. Meron ng tithing bago pa yung kautusan. Yung kautusan ni Moises, inadapt lang yung tithing. At dinitalye kung paano. Paano ibibigay, kanino ibibigay, saan dadalhin, kung kailan dadalhin. Nandoon yung detalye. Inadapt lang. Ngayon, nung inalis ang kautusan, wala namang epekto yun dito. Tama ba? The priesthood being changed, pinalitan. Kailangan ding palitan ang kautusan. Wala nang kautusan. Inalis na yung kautusan. Ibinalik ngayon doon sa original. Doon sa original ba may tithing? Mayroon. Kung ano yung detalye, ay sinabi na sa kautusan. Kaya nga yung iba nagsasabi na, pag ikaw daw ay pag hindi ka nagbigay ng ikapo, may sumpa. Sabi naman ng iba, ay di naman para sa atin yan. Alam nyo, pagka hindi mo naintindihan yung turo ng Biblia, maliban na lang siguro kung ang paniwala mo, iba pa rin yung Hudyo sa Hintil o sa, tama ba? Kapag iba pa rin yun, iba yung Christian, iba yung Hudyo. Talagang, hindi mo pwedeng i-apply yan. Hindi mo pwedeng i-apply sa'yo yung Malakay chapter 3 verse 8 to 10
Hindi mo pwedeng i-apply yan sa'yo kung ang paniwala mo, iba ang Hudyo sa Kristiyano. Ano ba yung Kristiyano? Ang Kristiyano po, ito ay mixture na ng Hudyo at saka ng Gentile. Pinag-isa na yan kay Kristo. Oh. Diba sa aklat ng Epeso? Dati wala tayong pag-asa, wala tayong Diyos, wala tayong Kristo. Pero dahil sa dugo ni Kristo, na mga ano tayo, hindi tayo kabilang sa Israel. So hiwalay tayo. Pero dahil sa dugo ni Kristo, napag-isa ngayon. Yung Hudyo at saka yung Gentile, napag-isa kay Kristo. Kaya nga kay Pablo, wala nang pagkakaiba yan. Oh. Tapos, pagka ang paniwala natin, iba yung salvation ng Hudyo sa Kristiyano, talagang malaking problema yan. Oh. Ibaan niya ang kaligtasan ng Hudyo sa Kristiyano. Tika muna, sino ba yung mga naunang Kristiyano? Di ba mga Hudyo? Sino yung unang pinangaralan ng Acts 2:37 to 38? Di ba mga Hudyo yun sa Jerusalem? Oh. Kanina mayroon akong napanood, turo ng isang religion mga kapatid na ang pagliligtas daw mag-uumpisa yan sa mga pulo. Sa Awit chapter 24 may prophecy daw yun sa mga pulo. Kaya Pilipinas anya, naku ang layo po. Ang pagliligtas ng Diyos mag-uumpisa sa Jerusalem. Maliwanag yan, si Kristo mismo nagsabi niyan. Repentance and remission of sins should be preached in His name among all nations, beginning at Jerusalem. Wag ho kayong maniwala na galing sa Pilipinas magpapasimula ang pangangaral ng ang pagliligtas ng Diyos. Hindi po. Jerusalem. Sino yung mga audience doon sa Acts chapter 2? Mga Hudyo yun. Galing pa sa iba't ibang bansa. 17 languages nga, di ba? Yung mga nandoon. Ngayon, pagdating sa kaya yan yung nilinaw ni Apostol Pablo. Oh. Ito po, para maintindihan natin yung tungkol sa tithing, yung ginagawa ng yung mga pangako ng Diyos sa Israel, no? Iyan po ay pangako rin sa spiritual Israel na tayo yun. Kasi ang tunay na Hudyo, pagdating sa New Testament, ang tunay na Hudyo, ito po Romans chapter 2. Verse 28. Tingnan natin. Salamin tayo para makita. Alright. So yung mga wala namang ginagawa, sige, manood lang po kayo mga kapatid at mag-comment kayo. At pag-usapan natin kung mayroon kayong katanungan. Sabi dito, sapagkat siya'y hindi Hudyo kung sa labas lamang ni magiging pagtutuli yaong hayag sa laman. Datapwat siya'y Hudyo sa loob at ang pagtutuli ay yaong sa puso, sa espiritu hindi sa titik, ang kanyang kapurihan ay hindi sa mga tao, kundi sa Diyos. Sino ba ngayon yung mga Hudyo? Yung mga na circumcised spiritually. Yung Hudyo kasi, yung lahi ni Abraham, may covenant ang Diyos. May covenant ang Diyos na bawat lalaking ipapanganak, tutuliin. Bawat lalaking ipapanganak. So yung covenant of circumcision, dyan sa Genesis chapter 17, verse 9 hanggang 14. Bawat Hudyo, lalaking Hudyo, sinicircumcise yan. At ang pagsisircumcise nila, yung dulong balat ng male reproductive organ, kinakat yun, itinatapon. Simbolo po yun ng kasalanan. Ngayon, kapag ka na-circumcise na yung Hudyo, nagiging banal na siya sa harapan ng Diyos. Pagdating sa New Testament, ano yung circumcision natin? Tingnan natin sa Colossus chapter 2 verse 11 to 12. Na sa kanya ay tinuli rin naman kayo ng pagtutuling hindi gawa ng mga kamay sa pagkahubad ng katawang laman sa pagtutuli ni Kristo, na nangalibing nakalakip niya sa bautismo, na kayo na may muling binuhay nakalakip niya sa pamamagitan ng pananampalataya sa paggawa ng Diyos na muling bumangon sa kanya sa mga patay. Ito pala yun mga kapatid.
Ang New Testament circumcision, iyan po ay sa pamamagitan ng water baptism. Kaya kapag ikaw ay nabaptize na in Jesus' name, bakit in Jesus' name? Kasi kailangang banggitin yung pangalan. Pag nabaptize ka na, spiritually circumcised ka na, iyan yung pagtutuli sa puso, hindi sa laman. Kaya yung Hudyo, ngayon, mga lahi na tayo ni Abraham. Kaya yung mga pangako ng Diyos kay Abraham, maging yung mga sumpa, yung mga sumpa na yan na yung sinasabi sa Malakay, mag-iipekto yan sa tao. Mag-iipekto yan sa taong mananampalataya. Hindi, walang kinalaman yung unbeliever dyan. Yung mananampalataya. Yung mananampalataya. Pagka ito ay hindi mo pinapractice, ay meron talagang ganoon. Amen. Nasa sa inyo yan. Kung ayaw nyong gawin yan, wala naman problema. Pero sa Biblia, ulitin ko po, yung tithing, kahit inalis na yung kautusan, kahit pinalitan na yung pagkasaserdote, dapat na ginagawa pa rin natin yan. Alam nyo kung bakit? Kasi bumalik na tayo sa original priesthood. So, ang priesthood natin ngayon ay una, Melchizedek, and then nagkaroon ng prophecy na mayroong bagong saserdote ayon sa pagkasaserdote ni Melchizedek. Sino yun? Si Kristo. So, yung Christ priesthood, doon tayo nakakunik. Yung believer's priesthood, kaya ang tawag sa atin, you are a chosen generation, a royal priesthood. Yan na yung pagkasaserdote natin. You are a chosen generation, a royal priesthood. Hindi na po Levitical priesthood, hindi Aaronic priesthood, royal priesthood. Bakit? Nakakunik na tayo kay Kristo. Diba? Melchizedek, King of Salem, High Priest. Si Kristo ay King of Kings, Lord of Lords. At the same time, siya ay High Priest ayon sa pagkasaserdote ni Melchizedek. O diba? Kaya ang pagkasaserdote natin, royal priesthood. Bakit? Nasa linya tayo ng hari. Si Kristo po, hari ng mga hari. Si Melchizedek, King of the Most High, or Priest of the Most High, King of Jerusalem. So yun yung linya natin. May tithing ba? Mayroon. Mayroon pa rin. At hindi tayo apektado kahit alisin yung kautusan, palitan ng kautusan. Anyway, ang kautusan, inadapt lang naman yung tithing sa panahon ni Melchizedek. Yung original priesthood, may tithing. Nung ibinigay yung priesthood sa Levitical at saka sa Aaronic priesthood, yung tithing doon, inadapt lang. Isinali lang. Ngayon, nung inalis ang kautusan, pinalitan ng pagkasaserdote, apektado ba yung original priesthood? Hindi naman Apektado ba yung priesthood ni Melchizedek? Hindi. O ngayon, nung magbangon ang panibagong high priest, hindi galing sa Levita, hindi galing sa Aaron. Saan tayo nakalinya? Sa original priesthood. Amen. 430 years bago ibinigay ang kautusan, meron na pong tithing. At yan ay sa ilalim ng priesthood ni Melchizedek. Sa ilalim ng priesthood ni Melchizedek. Ngayon, doon nakalinya si Kristo. Ay nung pinalitan yung pagkasaserdote, yung kautusan, wala naman tayo doon Nung inalis yung kautusan, nung pinalitan ng pagkasaserdote, ibinalik ngayon sa original priesthood. Amen. At nung ibinalik sa original priesthood, nandito tayo ngayon sa priesthood na ito. So kaya, change of priesthood, back to the original. Mga original tayo. Ang linya natin sa original. Amen. Kaya ang pagkasaserdote natin, royal priesthood. Diba? 1 Peter chapter 2 verse 5, you also as lively stones are built up a spiritual house and holy priesthood. So ang pagkasaserdote natin, holy priesthood. Ano ang ini-offer natin? Spiritual sacrifices.
At yung tithing, kasama yan sa mga sacrifices natin. Mga spiritual. Kaya, ang tithing sa New Testament, hindi kagaya sa pinatutupad sa Old Testament. Doon talagang, obligado ka talaga. Dito naman, ginagawa natin by faith, sa pananampalataya. Pag nagbibigay tayo, ginagawa natin yan by faith. Dahil anumang hindi sa pananampalataya, kasalanan. Di ba? Yan po yan 1 Peter 2:9, you are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, peculiar people. That you should show forth the praises of Him who hath called you out of darkness into His marvelous light. Maging sa Revelation chapter 1 verse 5. From Jesus Christ, who is the faithful witness, and the first begotten of the dead, and the prince of the kings of the earth, unto Him that loved us and washed us from our sins in His own blood, and hath made us kings and priests unto God and His Father. To Him be glory and dominion forever and ever. Wala na yung Levitical at saka yung Aaronic priesthood. Kings and priests tayo unto God. So ang tanong, may tithing pa ba? Meron, kasi yung original priesthood, may tithing. Inadapt lang ni Moises at ng kautusan. Tapos nung umayaw na sila, apektado ba ito? Hindi naman pwede yun. Kumbaga parang sa linya ng sasakyan Halimbawa, dito sa lugar namin sa Naga City, mayroon ditong biyaheng Del Rosario, dadaan ng Concepcion, tapos papunta ng Kabayanan, sentro ng Naga. Meron din namang asosasyon na nandyan sa ang umpisa nila sa Concepcion lang. Concepcion. Halimbawa, ganito yan. Ang una dyan, yung Concepcion Sentro. Sentro Concepcion. Doon sa unahan, mayroong Del Rosario, may nagtayo ng asosasyon. Del Rosario, Concepcion, Sentro. Dinadaanan ngayon yung Concepcion. Ito yung, yung mga taga-Concepcion, pwede silang sumakay sa biyaheng Del Rosario, Concepcion, Sentro. Pwede rin silang sumakay sa original na sakayan nila na Concepcion, Sentro. Ngayon, halimbawa, kinansila yung prangkisa, nung Del Rosario Concepcion. Inalis. Nagkagulo, halimbawa, nawala na. Tanong, yung mga taga-Concepcion ba, may masasakyan pa rin sila papuntang sentro? Nawala na yung Del Rosario Concepcion, may masasakyan pa rin ba sila? Meron, kasi originally, meron namang biyaheng Concepcion Sentro, Sentro Concepcion. Kahit nawala yung Del Rosario Concepcion Sentro na biyahe, walang epekto yan sa mga taga-Concepcion. Meron na silang dati. Parang ganito. Yung priesthood ni Melchizedek, meron silang tithing. Si Abraham nag-tithes, si Jacob nagpanata na mag-tithes. Isang bisis lang kanya nag-tithes. Hindi naman natin kasi, hindi na dinitalye kung sino-sino pa yung mga nag-tithes. Yung mga kilala lang ang inilagay dyan para maintindihan natin, maniwala tayo na may tithing. Di ba? Ngayon, nung ilagay yung kautusan, kasi itong kautusan, may mga inadapt ito Halimbawa, yung mata sa mata, ngipin sa ngipin, di ba? May mga inadapt maging yung mga batas ng Egypt, yung Code of Hammurabi, may mga inadapt yan ngayon, ito, nung inalis ito, halimbawa, yung kautusan, yung inadapt doon sa Egypt, yung Code of Hammurabi, ininto na yung kautusan, tuloy pa rin ba yung sa Egypt? Tuloy yung sa Egypt. Yun yung batas nila existing yun Ngayon itong kay Melchizedek naman, nung inalis yung kautusan, nung inalis yung pinalitan yung pagkasaserdote, wala na yon. Apektado ba tayo? Hindi. Bakit? Nasa original na linya tayo. Kaya yung mga hindi nagtatithing, wala kayo sa original.
Wala. Hindi nyo naintindihan, mayroon ng original priesthood na ibinalik sa pamamagitan ni Kristo. Yung priesthood ni Melchizedek, mas nauna ito sa kay Moises. Mas una itong priesthood na ito. May tithing dito. Ngayon, nung magbangon ng bagong high priest, ng priesthood, si Jesus Christ, saan nakalinya? Kay Aaron at kay, kay Levita, sa Levitical priesthood ba? Hindi. Kay Melchizedek. Ngayon, saan tayo nakalinya? Kay Kristo. Ayan yung ibig kong sabihin. Back to the original priesthood tayo. At yung, bakit maingay ang mga Pentecostal kung magpuri? Mga kapatid, original, you should show forth the praises of Him. Yun ang utos sa mga sa mga original. Si David nung magpuri, nahubaran pa nga ng damit hari. Ganon kung magpuri. Bakit anya ang mga Pentecostal? Hindi nyo kasi naintindihan yung original priesthood. Pero pag maintindihan nyo yan, gagayahin nyo kami. Ganyan kami kung magpuri. Ganyan kami kung pumalakpak. At patuloy kaming nagbibigay ng ika-10 bahagi. Bakit? Nasa original priesthood po kami. Amen. Everybody say praise the Lord. Praise God. So, dito po, maliwanag sa Hebrew chapter 4, verse 14 hanggang 16, si Jesus Christ po ang ating high priest. Ayon sa pagkasaserdote ni Melchizedek. Amen. So, sa ating pong mga kaibigan, mga kababayan, by the way, doon sa mga tanong na, Pastor, meron bang utos ang tithing? Ngayon, naintindihan nyo na yung priesthood, yung Melchizedek priesthood, Christ priesthood, at saka yung believers priesthood. Yung priesthood natin, nakalinya kay Kristo, si Kristo nakalinya kay Melchizedek. Ayon sa prophecy, yung pagkasaserdote ni Kristo, ayon sa pagkasaserdote ni Melchizedek. Ngayon, para lang masagutan yung objection at yung tanong ng iba, meron bang utos sa New Testament tungkol sa tithing? Itinuro ba yan ni Kristo? Utos ba yan ni Kristo? Utos yan, mga kapatid. Hindi, wala tayong mababasa sa Biblia na yan ay inalis ni Kristo. In fact, ini-encourage pa yan ni Kristo. Mateo 23:23. Unawain nyo lang yung talata. Maiintindihan naman yan Tingnan natin Mateo 23. Nagsulat ng Mateo si Mateo. Tingnan natin, Mateo 23:23. Sa aba ninyo, mga eskriba at mga parisiyo, mga mapagpaimbabaw, sapagkat nangagbibigay kayo ng sa ikapu ng yerba buena at ng anis at ng kumino, at inyong pinababaya ang di ginagawa ang lalong mahalagang bagay ng kautusan, na dilit iba ang katarungan at ang pagkahabag at ang pananampalataya. So ito daw mga eskriba at mga parisiyo, bakit sila nagiging mapagpapaimbabaw? Sapagkat nagbibigay nga sila ng ikapo. Yung mga eskriba at parisiyo, nagbibigay sila ng ikapo ng yerba buena, ng kumino at anis, pero meron silang pinababaya ang di ginagawa. Kaya sila naging mapagpaimbabaw kasi sa pagbibigay ng ikapo, sila ay matapat. Talagang aktibo sila. Diba, nagbibigay sila ng ikapo ng yerba buena, ng anis, ng kumino, pero mayroon silang pinababaya ang di ginagawa. Yun ang naging dahilan bakit sila naging mapagpaimbabaw. Ginagawa ninyo ito, nagbibigay kayo ng ikapo, pero mayroon kayong pinababayaan. Ano raw yun? Yung malagang bagay ng kautusan, yung katarungan, pagkahabag at pananampalataya. Ito ang sabi ni Kristo. Sa huling phrase, ang sabi niya, dapat sana ninyong gawin ito. Utos ba yan?
Sino nagsabing walang utos ang tithing sa New Testament? Utos yan. Dapat sana ninyong gawin ito. Alin yun? Yung pagbibigay ng ika-10 bahagi. At huwag pabayaang di gawin yaong iba. Alin yung yaong iba? Yung lalong mahalagang bagay ng kautusan. Yung katarungan, pagkahabag at pananampalataya. So tayo po sa New Testament, nagbibigay ng ika-10 bahagi at ginagawa natin yung katarungan. Ginagawa natin yung pagkahabag. At pinapraktis natin ang pananampalataya, pagkahabag at katarungan. Pinapraktis natin yan. Yung iba kasi nagbibigay, hindi naman ito pinapraktis, mapagpaimbabaw yun. Meron pa ba? Si Lucas naman. Tanungin natin si Lucas. Dr. Lucas, ikaw po ba ay naniniwala na mayroong utos? Lucas 11:42. Datapwat sa aba ninyong mga Parisiyo, sapagkat nagbibigay kayo ng ika-10 ng yerbabuena at ng ruda at ng bawat gugulayin, at pinababayaan ninyo ang katarungan at ang pag-ibig ng Diyos. Dapat ngang gawin ninyo ang mga ito at huwag pabayaang di ginagawa ang mga iba. So si Mateo at saka si Lucas parihong sumasang-ayon na magbigay ka ng ika-10 pero huwag mong pabayaan yung pag-ibig at katarungan. Yung pananampalataya. Pareho sila. O di ba sabi ng Biblia, in the mouth of 2 or 3 witnesses. Tingnan mo mayroon akong babasahin. Sa Mateo 5:20. Yan. Ikukumpara natin sa Lucas 18. Kung ano ang masasabi natin dito. Siguro yung iba, Pastor, pag hindi ba ako nagbigay ng ika-10 bahagi, maliligtas ba ako? Hindi. Hindi ko naman sasabing hindi ka maliligtas, hindi ko sasabing maliligtas ka. Pero itong babasahin ko, pwedeng pag-isipan ninyo. Mateo 5:20. Sapagkat sinasabi ko sa inyo na kung hindi hihigit ang inyong katuwiran sa katuwiran ng mga eskriba at mga Parisiyo, sa anumang paraan ay hindi kayo magsisipasok sa kaharian ng langit. Pag hindi raw natin nahigitan yung katuwiran ng mga eskriba at Parisiyo, hindi tayo papasok sa kaharian ng langit. Ano ba yung katuwiran ng mga eskriba at Parisiyo? Tingnan natin sa Lucas 18, talatang 11-12. Dito na siguro tayo magtatapos. Ang Parisiyo ay nakatayo at nananalangin sa kaniyang sarili ng ganito: Diyos, pinasasalamatan kita na hindi ako gaya ng ibang mga tao, na mga manglulupig, mga liko, mga mapangalunya, o hindi man lamang gaya ng maniningil ng buwis na ito. Makalawa akong nag-aayuno sa 1 linggo, nagbibigay ako ng ika-10 ng lahat kong kinakamtan. Yung palang eskriba at Parisiyo, ipinagmamatuwid nila ang pagbibigay ng ika-10 bahagi at pag-aayuno. Tingnan mo yan Sabi ng Mateo 5, pag hindi natin sila naigitan, hindi tayo makakapasok sa kaharian ng langit. Paano natin sila mahihigitan? Ay huwag tayong magkumpara. Huwag nating ikumpara yung sarili natin sa iba. Huwag natin silang maliitin. Kung ginagawa naman natin yan, ginagawa natin yan by faith. Yung pagbibigay ng 10 bahagi, yung pag-aayon. Actually, ang utos sa kanila, dapat 1 bisis lang sa 1 linggo. Ito matindi mga eskriba at Parisiyo, 2 bisis sa 1 linggo. Sumubra na sila. Diba? Tayo, Pastor, paano natin maigitan sila? Ako niya, 1 bisis lang sa 1 buwan mag-ayon. Basta tama ang espiritu mo. Hindi naman tinitingnan ng Diyos gaano ka kahabang mag-ayon o gaano ka kadalas mag-ayon. Ang tinitingnan dyan kung nasa tamang espiritu ka sa pag-aayon, sa pagbibigay. Di ba mga kapatid? So ngayon, siguro hanggang dito na lang muna tayo mga kapatid. Basta't malinaw ngayon
na meron tayong nakalinya tayo sa original priesthood. Yung mga hindi nakalinya, bahala kayo. Ha? Basta kami nakalinya kami. Kami ay lahi ni Abraham, ha? Huwag ninyong ulitin ko, yung salvation ng Hudyo at saka ng Gentile, parehas lang. Acts 2:38. Acts 2:38, na ituro ko na nga yan, di ba? Yung sino mang tumatawag sa pangalan ng Panginoon maliligtas. Yung salitang, yung phrase doon na tumawag sa pangalan ng Panginoon maliligtas, ito yung mga taong tumawag sa pangalan ng Panginoon nung sila'y binautismuhan in Jesus' name. Tinawag ang pangalan ng Panginoon. 22:16 ng Book of Acts. At nagsalita ng iba't ibang wika matapos nilang tanggapin ang Espiritu Santo. 1 Corinthians 14 verse 2-3. Yan. Di ba? Yan yung mga ang salvation parehas lang. Kaya dito sa Galatia, yan yung dinil ni Apostol Pablo. Yung Diyos nila, Diyos din natin. Yung Panginoon nila, Panginoon natin. Yung mga nabautismuhan kay Kristo, ibinihis si Kristo. Wala nang magiging Hudyo o Griego, wala nang magiging alipin o malaya, wala nang magiging lalaki o babae, kundi tayong lahat ay iisa na kay Kristo. At kung tayo'y kay Kristo, tayo nga'y binhi ni Abraham at mga tagapagmana ayon sa pangako. Sino pa yung mga nagbigay ng ikapo? Sa Hebreo, Kapitulo 7, talatang 8. Sino pa yung mga nagbibigay ng ikasampung bahagi? Ito, 7 verse 8, para malinaw sa atin. Dito'y ang mga taong may kamatayan ay tumatanggap ng ikasampung bahagi. Datapwat doon ay ang isa na pinatutunayang nabubuhay. Diba? Yung taong namamatay, tumatanggap ng ikasampung bahagi. Yung mga taong kagaya natin namamatay, tumatanggap ng ikasampung bahagi. Nagbibigay ng ikasampung bahagi. Di ba yan po yung mga ang dami, siguro pagka merong pagkakataon, i-detalye naman natin paano yung tithing ayon sa detalyeng ipinakita ng Old Testament. Baka magulat ang iba, akala nila tither na sila, yun pala hindi pa. Ayan ay tinuturo natin, hindi para parang hinahabol natin yung tithing, hindi. Ang tithing po bahagi ng paglilingkod natin sa Diyos. Ngayon, kung naniniwala kang anak ka ni Abraham dahil sa pananampalataya mo kay Kristo, ginagawa mo yung ginawa ni Abraham. Dapat ginagawa mo. Ngayon, yung mga anak ni Abraham, mayroong mga doon, mga specific instruction. Ngayon, kung hindi ka naman naniniwala, pag hindi ka nag-iikapo, hindi ka naman, di ba? Kasi sabi doon ang ibang napapakinggan ko, na nababasa ko, yung anyang sumpa sa Malakias 3, hindi naman anya yan sa atin. Kung hindi ka nga naniniwala na anak ka ni Abraham, hindi talaga sa iyo yan. Amen. Dapat sa iyo, dapat sa mga taong ganyan, New Testament na lang basahin nyo. Huwag na yung Old Testament. Yung Old Testament, yan ay natin yan. Yung kautusan, schoolmaster natin yan para madala tayo kay Kristo. Hindi natin inaalisan ng bisa. Doon tayo natuto para maging ariglado yung pananampalataya natin kay Kristo. So siguro hanggang dito na lang muna tayo. Praise God. Medyo napahaba yung pagtuturo natin, mga kapatid. Praise God. So sana po na naintindihan natin yung mga itinuro ngayong gabi. Change of priesthood back to the original. Bagamat pinalitan yung pagkasaserdote, pinalitan yung kautusan, wala hong epekto sa atin yan. Kasi ang priesthood natin, wala kay Aaron, wala kay Levi, na kay Jesus Christ. At si Jesus Christ,
fulfillment ng prophecy, siya ay magiging saserdote ayon sa pagkasaserdote ni Melchizedek. So dito tayo sa original. Ano? Praise God. So sa mga nakaunawa ngayon ng pagtuturo, nais ko pong sabihin, mga original tayo. Praise the Lord. So purihin po ang ating Panginoon. Marami pong salamat at yan, yung mga hindi natin nabanggit kanina ay bago tayo magtapos, pasalamatan din natin. Praise God. Alex Abulencia. Yan. Sino pa? Si Sarah Jane, Mark Darrell, Dorina Palumado. Si Jorin. No. Atasin Rosero. Yan. Have a blessed New Year po. Mga taga Masbate ito, ano? Praise the Lord. Rebecca Buenaagua Openda, Sister Vicky. Hindi ko ma-pronounce pangalan ni Sister Vicky. Yan. God bless, Sister Vicky. Diyan yan sa may Quezon Province. Ano? Renalyn, Gaurino Lerios Malasa. Magandang gabi po sa inyo. Praise God. Sino pa ba yung mga nanood sa atin? Banggitin na rin natin. Praise God. Christy Disoyo, good evening po, Pastor. Watching from Bacon, Sorsogon City. God bless po. Sister Malo Panganiban. Yan. Ay, kumusta na, Sister Malo? Praise God. Si Jos Calio Longaris. Yan. Si Nono. Praise God. Hallelujah. God bless you. Praise God. Ito na yata yung papalit sa akin sa Nabwa. Praise God. Joseph Conde Antones, J. Maaldi, Jeric Aguilar, Ruel Tamayo. Ay, Pastor Ruel. No, masayang nanonood dito po, sir, sa Dimasalang Masbati. Yan. God bless you, Pastor Ruel, ha. Praise God. Sister Eden Cordes, Sister Maricel Baron, sa Caloocan, yung aking kapatid, Sister Dang, nasa Pasay sila ngayon. Si Melvin Cooper, si Melvin, anak ito ni, yan. Sino bang tatay nito? Brother Noel, yan. Si Pinsan Diana, nanood sa atin. Si Mother Helen Sarte, si John Ryan Padin, yan. Inaanak natin ito, Praise God. Sister Eleanor Giocado, Maricar Martonya Imperial. God bless po sa inyo. Si Brother Jomar, kasama nating nagrabos kanina. Si Brother Jay, isang taong kape. Yeah. Praise God. Brother Ropo, God bless you, Brother Ropo. Praise God. Jela May, Sabinya, Maricar, Imperial. Sino pa to? Connie Santillan. God bless you po. Pastor Mishak Saldivar. Si Brother Merrick Candelaria. Diba si Merrick Cup Mission ito. Ngayon, back to the original ka na. Brother Merrick. Back to the original ka na. Merrick Candelaria. Hindi na to si Cup Mission. Parang yung priesthood, bumalik tayo sa original priesthood. Praise the Lord. Sino pa dito? Dami si Brother John. Din sa atin. Yan. Sino pa? Si Ropo Saquillo, Pamburias, San Pascual, Masbate. Yan. Alright, so marami pong salamat sa inyo at pagpalain kayong lahat ng ating dakilang Panginoon. Of course, yung Nabwa family, mga kapatiran natin sa Nabwa, maganda na kayo sa Sunday ang Thanksgiving natin. Maraming salamat sa mga nag-share ng ating live broadcast ngayong January 2, 2025. God bless you at pagpalain tayong lahat ng ating Panginoon. Salamat po, dakilang Diyos, sa iyong mga salita naming nabasa, napag-aralan ngayong gabi. Salamat, ipinaunawa mo na kami ay nakabalik na sa original priesthood, Panginoon. Ang royal priesthood, holy nation, Panginoon, na handa pong sumamba at magpuri sa iyo sa dakila at makapangyarihan mong pangalan. Dakilang Diyos, marami pong salamat, pagpalain mo bawat isang nakinig
In Jesus' name, amen. So magandang gabi po at pagpalain tayong lahat ng ating dakilang Panginoon. Praise the Lord.